Noong ika-6 ng Marso, 1981, naganap ang isa sa pinakamatinding eksena sa isang hukuman sa West Germany. Isang inang hindi nag-atubiling gawin ng lahat para sa hustisya. Si Marian Bachmeier, na pinalibutan ng bigat ng pagdadalamhati at galit, ay lumapit sa silid ng hukuman na puno ng mga tao. Sa ilalim ng mga mata ng publiko at batas, siya ay may daladalang armas at walang takot na tinutukan ng lalaking nakaupo sa sakdal. Si Klaus Grabowski, ang taong humalay at brutal na pumatay sa kanyang 7 taong gulang na anak. 6 na bala ang binitawan ni Marian at sa bawat putok, hindi lamang si Grabowski ang tinamaan, kundi pati na rin ang tahimik na dignidad ng korte. Walang ibang maririnig kung hindi ang nakakabinging katahimikan. Matapos ang mga pagputok, ang katahimikan ng pagdaramdam at pagkabigla ng bawat kaluluwang naroroon. Ang sandaling iyon ay nagpasimula ng isang mainit na tanong sa buong Alemanya. Tama ba ang ginawa ni Marian bilang isang ina na nauubusan ng hustisya? Mula sa ina na nagdadalamhati, siya ay naging isang simbolo, isang kontrobersyal na figura na nagtulak sa marami upang pag-isipan ang mga limitasyon ng batas at ang mismong kahulugan ng katarungan. Makalipas ang 40 taon, ang kasong ito ay nananatiling laman ng alaala at pahayag sa buong Alemanya. Sa mata ng mamamahayag ng German news outlet na NDR, ito ang pinakamatingkad na kaso ng personal na paghihiganti sa kasaysayan ng Alemanya matapos ang digmaan. Bago siya naging kilala bilang revenge mother ng Alemanya, si Marian Bachmeier ay isang simpleng ina na namumuhay ng mag-isa at nagpapatakbo ng isang maliit na pub sa Lübeck noong dekada 70. Ang simpleng pamumuhay niya ay umiikot sa kanyang anak na si Anna, ang pangatlo sa kanyang mga anak, habang ang 2 nakatatandang kapatid nito ay napilitang ipaampon dahil sa kahirapan. Sa gitna ng kanyang hirap, natagpuan ni Marian ang inspirasyon sa masiyahin at palabang anak na si Anna. Si Anna ay nagbigay ng liwanag sa madilim na mga araw ni Marian. Ngunit sa isang araw ng Mayo noong 1980, ang liwanag na iyon ay biglang naputol. Natagpuan ang katawan ni Anna noong Mayo 5, at ang pigating naramdaman ng ina ay higit sa kaya niyang ilarawan. Sa araw na iyon, matapos ang isang maliit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina, nagdesisyon si Anna na lumiban sa klase. Walang sino man ang nakakaalam na sa kanyang pag-alis, mauuwi siya sa mga kamay ng kanilang 35 taong gulang na kapitbahay. Si Klaus Grabowski, isa siyang local butcher at kilala na may mabigat na kasong kriminal na may kinalaman sa pang-aabuso ng mga bata. Nang matagpuan ang bangkay ng kanyang anak, nabalot si Marian ng pagdadalamhati at galit. Ang simpleng ina mula sa Lübeck ay napilitang harapin ang mga demonyong kanyang kinakatakutan at nangako siyang maghihiganti para sa kanyang inosenteng anak. Sa kasunod na investigasyon, natuklasan ng mga otoridad ang mas kakilakilabot na detalye tungkol sa nangyari kay Anna. Ayon sa mga ebidensya, ilang oras na ikinulong ni Grabowski si Anna sa loob ng kanyang bahay bago niya ito sinakal gamit ang isang pares ng pantyhose. Hanggang ngayon, walang malinaw na katibayan kung siya ay ginahasa, ngunit ang bangis ng kanyang ginawa ay sapat na upang mag-iwan ng walang hanggang tanong sa isipan ng ina at ng buong komunidad. Matapos ang kasuklam-suklam na krimen, walang awang itinago ni Grabowski ang katawan ni Anna sa loob ng isang karton. Parang isang gamit na wala ng halaga. Ipinatong niya ito sa pampang ng kanal na para bang siya'y wala ng natitirang konsensya. Nang sumapit ang gabi ng parehong araw, isang mahalagang tip ang natanggap ng pulisya mula mismo sa kasintahan ni Grabowski. Hindi na nakapagpigil ang babae at pinaalam ng otoridad ang kanyang hinala. Dahil dito, mabilis na nadakip si Grabowski na walang pag-aatubiling umamin sa pagpatay kay Anna. Ngunit mariing itinanggi ang pang-aabuso sa bata. Sa halip, ipinahayag niya ang isang kwento na mas nakakasuklam pa sa inaasahan. Isang kwento na tila pilit nagpapaliwanag, ngunit mas lalo lamang nagdagdag sa galit at pighati ng lahat. Ayon sa nakakakilabot na pahayag ni Grabowski, sinakal daw niya ang batang si Anna dahil sinubukan umano siya nitong i-blackmail. Ang blackmail o pangingikil ay pagbabanta ng isang tao upang pilitin siyang gawin ang isang bagay o magbigay ng pera kapalit ng katahimikan. Sa kanyang baluktot na kwento, sinabi niya na nagbanta raw si Anna na sasabihin sa ina na minolesta siya nito kung hindi siya nito bibigyan ng pera. Ito ang ginawa niyang palusot.
isang kasinungalingan na pilit na isinasalba ang sarili sa pamamagitan ng pagsisi sa inosenteng bata. Nang marinig ito ni Marian Bachmeier, isang ina na nagdadalamhati para sa kanyang anak, sumiklab ang galit niya. Paano niya tatanggapin ang ganitong kasinungalingan? Para sa kanya, hindi na sapat ang tradisyonal na hustisya na maaaring makuha sa korte. At isang taon matapos ang insidenteng iyon, nang simulan ang paglilitis kay Grabowski, naisip niyang ito na ang pagkakataon upang siya mismo ang magbigay ng hustisya. Sa panahong iyon, ang mga nakahatulang kriminal na katulad ng mga sex offenders sa Germany ay kadalasang sumasailalim sa kastrasyon. Ang kastrasyon ay isang proseso kung saan inaalis o pinipigilan ang kakayahan ng isang tao na magpakita ng sexual na pagnanasa sa layuning maiwasan nila na ulitin ang kanilang mga krimen. Ngunit sa kaso ni Grabowski, hindi ito isinagawa. Ito ang kabiguan ng sistema na magbigay ng sapat na parusa ay lalo pang nagpadilim sa damdamin ni Marian. Sa ikatlong araw ng paglilitis sa Lübeck District Court, hindi na nakapagpigil si Marian Bachmeier. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang .22 caliber Beretta pistol at 7 beses na kinalabit ang gatilyo. 6 na mga bala ang tumama kay Grabowski na bumagsak at binawian ng buhay sa mismong sahig ng korte. Saksi ang ilang tao sa eksenang iyon at may mga nagsabi na narinig nila si Bachmeier na nagsalita ng mga nakakagimbal na salita matapos ang pamamaril. Ayon sa hukom ni si Gunther Kroger, sinabi ni Bachmeier sa kanya matapos niyang barilin si Grabowski sa likod, "Gusto ko siyang patayin." Dagdag pa raw ni Bachmeier, "Pinatay niya ang anak ko. Gusto ko sanang barilin siya sa muka, pero tinamaan ko siya sa likod. Sana patay na siya." 2 pulis ang nagpatotoo na narinig nila si Bachmeier na tinawag na baboy si Grabowski matapos siyang barilin. Di nagtagal, ang inang nagdadalamhati ay siya nang humarap sa hukuman bilang akusado sa pagpatay. Sa mismong paglilitis niya, sinabi ni Bachmeier na tila nakita niyang nasa isang panaginip siya habang binabaril si Grabowski at sa kanyang isip, nagpakita raw ang imahe ng kanyang anak na si Anna sa loob ng korte. Isang doktor na sumuri kay Bachmeier ang nagulat nang hingan siya ng sample ng kanyang sulat kamay. Isinulat niya ang salitang, "Ginawa ko ito para sa iyo, Anna." Sa dulo ng mensahe, gumuhit siya ng 7 puso, marahil isang simbolo para sa bawat taon ng maikli at trahedyang buhay ni Anna. "Napakinggan ko na gusto raw niyang magsalita," sabi ni Marian Bachmeier. Tumutukoy sa sinasabi ni Grabowski na ang 7 taong gulang na anak niya ay nagtangkang mag-blackmail sa kanya. "Akala ko, ito na ang susunod na kasinungalingan laban sa inosenteng batang anak ko." Sa isang iglap, si Marian Bachmeier ay naging sentro ng isang matinding kontrobersya at ang kanyang kaso ay umani ng atensyon mula sa buong mundo dahil sa kanyang walang awang paghihiganti. Ang sikat na German magazine na Stern ay naglabas ng sunod-sunod na artikulo tungkol sa paglilitis. Masusing sinuri ang buhay ni Bachmeier bilang isang nagtatrabahong single mother na nakaranas ng matitinding pagsubok sa kanyang buhay. Mismo si Bachmeier ang nagbenta ng kanyang kwento sa nasabing magazine sa halagang tinatayang $108,000 upang tustusan ang mga gastusin sa kanyang paglilitis. Nagpatuloy ang walang tigil na reaksyon mula sa mga mambabasa. Para sa marami, si Marian Bachmeier ay isang ina na nagluluksa at naghangad lamang ng katarungan para sa malupit na pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit sa kabila ng kanilang simpatya, hindi maalis ang tanong, ang ginawa ba niyang paghihiganti ay nagbigay hustisya sa anak niya o siya mismo ay naging isang mamamatay tao? Maraming nagpakita ng pag-unawa sa kanyang mga motibo, ngunit kinondena pa rin ang paraan ng kanyang paghihiganti. Bukod sa moral na hamon ng kaso, nagkaroon din ng matinding legal na usapin tungkol sa intensyon ni Marian Bachmeier noong naganap ang pamamaril. Ito ba ay planado? Ito ba ay itinuturing na pagpatay o pagpatay sa bugso ng damdamin? Ang bawat desisyon ay may kaakibat na magkaibang parusa. Lumipas sa mga dekada at sa isang dokumentaryo tungkol sa kaso, isang kaibigan ang nagkwento na nakita raw niyang nagpa-practice si Bachmeier ng pagpapaputok ng baril sa basement ng kanyang pub bago ang insidente. Sa huli, nahatulat si Bachmeier ng premeditated manslaughter o pagpatay na planado na hindi sakop ng murder at binigyan siya ng 6 na taong pagkakakulong noong 1983. Sa isang survey ng Allensbach Institute,
Mahigit 28% ng mga Aleman ang sumang-ayon na tama lamang ang parusang 6 na taon, samantalang 27% ang naniniwalang mabigat ito at 25% ang nagsabing masyadong magaan ang sentensya. Noong Hunyo 1985, pinalaya si Marian matapos maglingkod ng kalahati ng kanyang sentensya. Lumipat siya sa Nigeria, nagpakasal at doon nanirahan hanggang dekada 90. Ngunit nang maghiwalay sila ng kanyang asawa, lumipat siya sa Sicily at nanirahan doon hanggang sa siya ay madiagnose ng pancreatic cancer. Sa kanyang mga huling araw, bumalik siya sa pinagbuklod na Germany. Sa nalalapit niyang paglisan, humiling siya sa isang reporter mula sa NDR na si Lucas Maria Bomer na idokumentaryo ang kanyang huling araw. Pumanaw si Marian Bachmeier noong Setyembre 17, 1996 sa edad na 46. Inilibing siya sa tabi ng kanyang anak na si Anna, ang batang naging dahilan ng kanyang ginawa. Ang pagpatay na naging simbolo ng isang ina na lumaban para sa hustisya sa sariling paraan. Ito ang kwento ni Marian Bachmeier, ang revenge mother ng Germany. Isang kwento ng pagmamahal, paghihiganti, at ang matinding tanong kung hanggang saan ang hangganan ng paghahanap ng hustisya.